Nanindigan po naman ang grupong Manibela na tuloy pa rin ang kanilang tigil pasada ngayong araw. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, hindi nila ititigil ang kanila pong mga protesta hanggat hindi nasisibak ang mga opisyal sa LTFRB na una po nilang tinawag na sinungaling dahil daw sa paglabas ng maling datos kaugnay po sa consolidation. Hindi raw alam ng Manibela kung bakit hindi masibak-sibak sa pwesto sina Chairman Chofilo Guadis at ang ilang pang opisyal ng LTFRB. Pero inamin din po ni Valbuena na may ilang opisyal po at mga regional director daw ng DOTR ang tumatawag sa kanya para nga daw po pilitin siyang magsinungaling at sabihin kay Secretary Vince Dizon na sila'y sa susunod nilang meeting na pabor na sila sa pagpapatuloy po ng PUB Modernization Program. Gate po naman ng Manibela, ito raw ang rason kaya umaalma sila sa programa. Hindi po naman daw sila tutol sa modernisasyon pero dapat ay sugpuin daw muna ang malawakang katiwalian sa naturang programa. Wala naman kaming sinasabi na itigil na po yung PUB modernization kasi yung mga gusto pong mag-modernize, hindi naman din po natin pinipigilan. Pero dapat kung nalaman mo na may mga nagsisinungaling na dito, bakit yung general manager ng MRT, nakita mo lang, sira yung escalator, sinibak mo na? Anong kinakatakot nila dito kay Guadis at doon sa ibang regional directors na hindi nila magawa? Mga kapatid, sa panig po naman ni Chairman Guadis sa mga panayam sa kanya, sinasabi niya na ang kanyang panunungkulan sa LTFRB ay nasa kapangyarihan daw po naman ng Pangulong Marcos Jr. At kung sakasakali daw na may kumpiyansa po pa rin si Secretary Vince Dizon sa kanya, siya po ay magpapatuloy sa kanyang panunungkulan sa LTFRB. Yan po ang tinig ni Manibela Chairperson Mar Valbuena. Samantala, nakatakda namang magkaroon ng tila family reunion ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang miyembro ng pamilya Duterte sa The Hague sa the Netherlands. Ayon po sa Vice Presidente na si Sara Duterte, malapit na raw siyang samahan ng inang si Elizabeth Zimmerman. Parating na rin ang common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia at ang kanilang anak na si Kitty Duterte. Saktong nakatakdang pagbisita nila sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulo sa March 28, Biyernes. Pati ang palasyo nauna na ring bumati ng happy birthday sa dating Pangulo. Aminado po naman ang palasyo na apektado po ngayon sa kumakalat ng mga fake news. Mismo si Pangulong Marcos Jr. Nitong weekend ay inulam po ng mga bashers ang ilang mga litrato ni Marcos at ni First Lady Lisa Marcos na sinasabing umano ay edited raw. Noong isang linggo ho ay maugong ang bali-balitang wala sa Pilipinas ang First Lady matapos umanong maaresto sa Amerika. Bagay po na ilang ulit din pinabubulaanan ng Malacanang. Welta ng Malacanang sa mga nagkakalat nga ng fake news, maglabas ng pruweba. Gate pa ng palasyo, nagsimula raw tumindi ang mga fake news laban sa First Family mula nang magkalamat ang relasyon nila sa mga Duterte. Inaatasan daw ni PBBM ang Presidential Communications Office na labanan ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Nangangamba naman ngayon si Senator Ronald Bato de la Rosa matapos bawiin ng PNP ang kanyang security detail. Kung kailan umuugong na susunod siyang ipaaresto ng International Criminal Court o ICC. Doon naman daw binawian ng security detail ang senador, partikular ang mga nagbabantay sa kanya sa Davao. Ayon pa sa senador, nakumpirma niya ito nang umuwi siya noong Lunes at hindi naabutan ang dalawang pulis na parating nagbabantay sa kanya. Naiintindihan naman daw ito ng senador lalo't aminado siyang mainit daw siya ngayon sa mata ng gobyerno. May hiwalay rin daw siyang security sa Maynila na galing din sa PNP. Pero wala pa raw impormasyon ng senador kung binawi rin ito. Ang giit naman ng PNP, fake news ang sinasabi ni De La Rosa na binawian siya ng security detail. Base raw yan sa impormasyon na ibinigay sa kanila ng Police Security and Protection Group o PSPG. Naghain po naman ng mosyon sa Senado ang ilang kongresista para hilingin na pasagutin na si VP Sara sa mga kinakaharap niyang impeachment complaint. Pinangunahan po yan ni House Minority Leader Nonoy Libanan. Ito po yung first nominee ng 4-piece party list. Sa ating mga tagapakinig, opo, ito po yung first nominee ng 4-piece party list. Siya po ang mangunguna sa hanay po ng mga House Prosecutors sa paghahain po ng motion kay Senate President Chis Escudero para ipag-utos na magsumite ng tugon ang bise sa articles of impeachment laban sa kanya sa loob ng 10 araw. Tinanggap ng Senado ang naturang motion pero ayon po sa naunang inilabas po ng kalendaryo ng Senado, sa Hunyo 2 pa nakatakda ang presentation ng articles of impeachment
impeachment habang June 4 ang paglalabas po ng summons. Hindi po naman daw nakikita ni Senate President Chis Escudero ang motion ng House Prosecutors pero ito raw po ay kanyang ibibigay sa Senate Legal Team at pag-uusapan daw ngayong araw. Aaksyon daw sila dito nang naaayon sa tamang panahon.